Yun nga, na-curable daw ang pagiging member ng LGBTQIA+ community. Unang-una, hindi naman natin choice, 'di ba, na maging ganito tayo. Kasi kung alam lang natin, ang hirap, 'di ba, for some, ang hirap na mag-out or ang hirap maging LGBTQIA+ because of, society. So kung choice natin 'to, 'di ba? Ba't pahirapan pa natin yung sarili natin? So it's not curable. Yung ibang tao, they just parang para lang matahimik na yung mga pamilya nila or other people that surround them or to make them happy, they just resort to doing whatever they want. So, again, that's why we have campaigns like this, diba, in partnership with Durex, is to promote self-acceptance or even to those people who still haven't identified kung ano ba yung kanilang gender and sexuality. It's really a constant, thing for us to explore eh. So, that's one thing that Durex Philippines also promote, yung pag-explore natin. Self-discovery nga yung sinasabi natin, di ba? Ayan. By the way, guys, mamaya pala mamimigay ako ng Durex loot bag. So, please stay until the end of the stream. Pero syempre, guys, ano naman to? Huwag naman yung mga underage pa, ha? So, eto. And again, reminder lang po sa ating mga viewers, as much as Durex Stream ito, we promote intimacy along with the brand. Sana po wala pong bastos dito. This is mere educational and relatable din dahil Pride Month ngayon. Relatable live stream, okay? Hi, Ketografia! Miss you guys. Kumusta naman kayo? Ayan. So, yung mga loot bags natin will contain different merch and items from Durex. Different variants of condoms. And that is why we are showing you the products today. Ayan, marami dito. Guys, educational lang to ha. Yung mga bastos po makikik ko. But yes, very educational ang ating live stream kasi we will also be talking about STDs, mga HIV and AIDS, sexually transmitted infections na, alam nyo, ang dami nating, we're all very cautious of COVID, right? Kasi we're in a pandemic. But in reality, mas maraming namamatay sa mga STIs, diba? Kasi hindi sila na-address ng maayos. And at the same time, there are a lot of stigmas, diba, na nakarelate doon kapag sinabi mong HIV, pag sinabi mong AIDS, feeling ng mga tao, ay, tsugi na yan. Girl, hindi ganon. And that is why this stream is very important and very educational. And, syempre, hihimay-himayin din natin yan. So, ayun. Like I mentioned, in my own experience sa women's volleyball, very inclusive, diba? But sa men's events or mga men's sport, it's very hard to come out kasi, feeling nila yung mga, okay, pag sinabi ng bakla, minsan ang unang papasok sa isip nila ay STD, HIV, AIDS, diba? Press 1 if tama yan. Press 1 if tama yung ganong connotation, diba? Yes, ang daming ganon. And, alam mo, ang dami ding sobrang misinformed kasi I remember yung mama ko. Marami kasi ako friend na Bex, di ba? At saka, uso sa volleyball yung nakikilaro sa mga barabarangay, tas mga ka-teammate mo, mga Bex. Lagi niya akong, sorry, lalaglag na kita. Pero kumbaga, hindi niya naman kasalanan na maling information yung nasa kanya. Pero, kaya din habang tumatanda, akala ko, totoo yun. So, very cautious ako sa mga Bex na kasama ko. Kasi sabi niya, wag daw ako makikiinom or wag ko daw papainumin yung mga friends ko na mga bading. Kasi baka daw mahawa ako ng kung meron lang silang ganon, STIs or kung tawagin natin, sexually transmitted infections. Diba? So, nakakasad lang. And buti na lang may mga ganitong campaigns because through pride campaigns like this, gaya ng We Come Together campaign ng Durex, I am being educated on these causes.
And ayan, hashtag we come together. That's right. So itong effort namin to educate our viewers. Sana huwag kayong umalis kasi super helpful niya talaga. So anyway guys, hindi po natatransmit ang STI via saliva. So kahit pa inumin ko lahat ng 12 baking kakampi ko noon, hindi po ako magkakaroon ng AIDS, diba? So later on, ayan, i-share natin kung ano ba yung mga facts and mga myths, di ba, or mga stigma against our community when it's related to mga STIs. And papakita ko na rin sa inyo. Ang dami ko kasi talagang Durex dito sa bahay kasi nga lahat ng campaigns nila kasali ako. And I love partnering with Durex kasi not just during Pride Month, during Women's Month, di ba? I love that they promote empowerment talaga and self-acceptance. And syempre, very helpful din sila para maiwasan natin yung growing number of sexually transmitted diseases. Na kagaya nga na nabanggit ko kanina, mas marami pang namamatay sa mga ganong sakit dahil a lot of people are, they don't get tested kasi pag nagpa-test sila, na-judge sila, di ba? So, it ends up, mas kumakalat yung mga sakit, mas hindi siya naaagapan, di ba? Ano pa ba? Mas kumakalat, hindi naaagapan, and sometimes, parang tumatakbo yung oras na maling impormasyon yung alam natin tungkol sa mga ganong bagay. Diba? So, with Durex, of course, mas naiiwasan natin yung mga ganong bagay. Kasi, ayan, it's also a way to stop the spread of HIV when you use Durex products. Diba? And subok na talaga yung brand na to when it comes to their industry. Ayan. So guys, if meron pa kayong mga gustong i-share about your struggles or mga anything that is pride related na gusto yung pag-usapan or gawing topic, you can feel free to comment down dyan sa ating comment section. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. 20 lang. O, diba? Very educational ang ating stream. So, the difference between gender and sexuality. Yung gender, it is very personal. It's how we identify ourselves talaga. It's our concept ng ating sarili. Innermost concept of oneself. So, whether lalaki ka, babae ka, non-binary ka, di ba? And, yun nga, sabi ko, mas personal siya. Kasi yung sex, it's more technical or biological, di ba? It's based on our anatomy, our hormones, di ba? Yun yung kung paano ka pinanganak. Kung lalaki ka o babae ka. But gender is how you identify yourself. Ano po bang... Hi, Bestie Bea. Welcome back. Ayan. So, going back, yun yung difference ng gender and sex. So, alam mo na, alala ko dito palagi, si Jake Cyrus, diba? Yung parang time na sinabi niya na, feeling niya na nasa maling katawan siya. Ayun. So, iba yung kanyang gender identity kesa dun sa kanyang sex, kung paano siya pinanganak, diba? And yung sexuality naman refers to who a person is attracted to. So, magkaiba din yung gender at saka sexuality. So, sexuality can change at any point within our lifetime. Pwedeng, ngayon, 27 years old ako. At dito ako sa mga babae attracted, di ba? So, at this point, I'm a lesbian. Pero, like, as we go along, pwede naman siyang mag-change. It doesn't necessarily have to be na... Pero syempre may asawa na ako, so stick to lesbian na tayo. Ayan. Pero may mga gano'n na nagde-develop talaga, di ba? Like ako, nung kabataan ko. Kabataan! Nung kabataan ko, wala, ako, cisgender, straight, gano'n. Pero, eventually, nag-change ako ng preference. Nag-change yung mga taong nakaka-attract sa akin. Ngayon, hindi na ako na-attract sa lalaki. Di ba? Ano na ako? K-sexual. KK na lang ako na-attract.
Ganun. So, yan. Sexuality refers to kung kanino tayo na-attract. Ayan. So, clear ba yun? Nag-make sense ba sa inyo? Kasi, di ba, kapag nag-fill up tayo ng forms, minsan, interchangeable nga sa mga forms yung gender at sex, di ba? Kaya akala natin pareho lang sila when in fact, magkaiba yun. Ayan. Press 1 if may natututunan kayo dito sa aking live stream. Press 1. Okay. Guys, ito ano yung mga issues that revolve around our pride community? Diba? Unang-una na dyan, discrimination, lalo na sa mga homosexuals or yung mga, yung mga hindi straight. Diba? Mga mga bent but not broken. We're not broken, just bent. Ayan, diba? Ano yung mga discrimination? Una, paggamit ng banyo, di ba? Para sa mga kapatid nating trans, di ba? Once kasi na trans na sila, they identify na dun sa anong gusto nilang maging, di ba? Another thing is whether we should marry or not, di ba? That's why we always cry for equality. It's because we want to be treated as equal as the cisgender people. And yung nakakainis lang doon na fact is, this is based on research lahat ng, or a big portion of people who experience, we call this discrimination within our pride community, they also experience psychological abuse, bullying, di ba? Ano pa ba? Basta ang daming struggle. Physical, yung worst talaga. I think just this month, merong isang trans. Tama ba yung nabalitaan ko? Trans ba yung pinatay? O, diba? Pasintabi po sa mga kumakain. Pero, yes, merong pinatay during the month. Well, dapat naman hindi namimili ang, hindi namimili ng buwan kung kailan nila tayo abusuin or what. Not because it's Pride Month. Hindi nila tayo pwedeng ganitohin ganyan. Dapat we can live our lives without threat, diba? So, nakakalungkot lang na during this month na nagse-celebrate tayo and at the same time nagpo-protest because like we keep mentioning, Pride Month is both a celebration and a protest.